Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo itong paggawa ko ng custard cake. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman itong ating video at pakisubscribe na rin po nitong aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So yun mga sangkay, kung sakaling gagawin nyo po itong ating recipe ng custard cake, maselan po ito mga sangkay, kaya po panoorin nyo po itong ating video simula hanggang dulo para po magawa nyo ng maayos kung sakaling gagawin nyo itong ating recipe. So ating unang gagawin mga sangkay is magkakaramelize tayo ng white sugar. Isang cup po yung ating kailangan dyan na asukal. So ayan, bali handa nyo ng inyong dalawang lalagyan na 8 inches po ang bawat isang bilog ng ating lalagyan. So ayan ating white sugar mga sangkay, tutunawin lamang po natin yan. Hahaluin nyo lamang po, huwag nyo hahayaan na masunog. Dahil kapag nasunog po ang ating asukal, ay mapait po yan. Sa pagtunaw ko pala ng asukal mga sangkay, sa una is gumamit ako ng malakas na apoy para mabilis nating mapatunaw itong ating asukal. At saka pag napansin yung medyo patunaw ng ating asukal, ay magbawas na po tayo ng apoy. Litan nyo na lamang po ang ating apoy mga sangkay at huwag nyo titigilan sa paghalo para po hindi masunog ang ating asukal. So ayan, bali aantayin na lang natin dyan matunaw lahat ng ating asukal bago natin ilagay doon sa ating hinanda na dalawang bilog na lanera. So ayan, kung sakaling matunaw nyo na ng maayos ang inyong asukal ay ilagay nyo na kagad sa ating lanera. So dahan-dahan lamang po kayo sa paggawa ng ating asukal at tinunaw mga sangkay dahil sobrang init po niyan. Kapag kayo po ay napatakan yan ay napakainit po ng asukal na yan na tinunaw. So ayan, kung mapapansin nyo mga sangkay, kung sakaling gagayahin nyo itong ating recipe ng custard cake ay panoorin nyo po ng maayos ang video, sundan nyo po yung aking mga ginagawa, mga step. Huwag po kayo basta-basta magpa-fast forward para magawa nyo po ng maayos itong ating custard cake. So ayan ating unang step mga sangkay, kailangan natin yan, yung ating asukal na tinunaw at idiretso na natin sa ating lanera kung sakaling tunaw ng inyong asukal. At kapag nagawa nyo na yan, set aside nyo lamang po itong ating lanera. So ayan, bali magpunta na tayo sa ating susunod na gagawin. Yung ating susunod na gagawin is leche flan. Ayan, kailangan natin ng 6 na egg yolk. Bali yung ating egg white dyan mga sangkay is hindi po natin yan magagamit dito sa ating custard cake. Pero wag nyo pong itatapon yan dahil magagamit pa po natin yan. Pwede po natin yan gawin meringue cookies. At para naman sa paggawa ng meringue cookies, ilalagay ko na lamang po sa ating description yung ating link ng paggawa ng ating meringue cookies. So ayan yung ating mga ingredients sa ating screen mga sangkay. Kapag nilagay nyo yung mga ingredients dyan, ang ating condense ay haluin muna natin yan. Yan, bali itong ating ginagawa, inuulit ko ay ang ating leche flan. So kailangan natin ng isang bowl para sa ating cornstarch at lalagyan natin yan ng ibap. So yung ating paglagay ng ibap is hindi natin nakuhanan ng video dahil naputol yung ating video. Yan, haluin natin ng maayos, tunawin natin yung ating cornstarch bago natin isama dito sa ating egg yolk. So ayan, kung sakaling natunaw nyo na yung cornstarch ay pwede nyo nang isalin dito pero salahan pa rin po natin para sigurado tayong wala nang buo-buo na cornstarch na maisasama dito sa ating leche flan. So ayan, bali haluin lamang natin ng maayos yan. Yan, para yung tamis ng ating leche flan ay magpantay po. Kailangan maayos yung ating pagkakahalo dyan. At kapag na-mix nyo na ng maayos ay pwede nyo nang itabi yan kasama yung ating lanera na may tinunaw na asukal. So ayan yung ating una at pangalawang step ng ating paggawa ng custard cake. Ito yung ating next step mga sangkay, gagawa na tayo ng ating mamon ng ating custard cake. So ayan, dapat meron tayo dyan 10 itlog. Bali hihiwalayin lamang po natin yung ating egg white at saka yung egg yolk. Dapat meron tayong 2 bowl. So ayan, bali ganyan yung aking proseso ng paghihiwalay ng egg white at saka yung egg yolk. Ayan, bali yung ating unang titimplahan is yung ating egg yolk. Ayan, meron tayong asin, vanilya, at nasa screen na po yung ating kumpletong ingredients, mga sukat. Na-convert na rin po yan into cups. Para kung sakaling wala kayong grammars, cups lang inyong gamit ay makakagawa po kayo sa inyong bahay. So ayan, kapag nalagay nyo yung mga ingredients na yon sa ating video ay haluin lang ng maayos. Tutunawin natin yung ating asukal at saka yung asin na ating nilagay. Huwag po kayo magmamadali mga sangkay kung sakaling kayo po ay gagawa ng custard cake dahil napakaselan po nito. Double check nyo po yung mga ingredients na ating nilalagay. So ayan, kapag natunaw nyo na yung asukal, lagay na natin yung ating cake flour at baking powder.
At ayan, kapag nalagay nyo na yung inyong harina at saka baking powder, haluin lang natin ng maayos. Kailangan wala nang buo-buo na cake flour bago kayo huminto sa paghahalo dito sa ating egg yolk mixture. So yung mga sangkay, bali itong paggawa ko nga pala ng custard cake noon, kung naaalala ko pa noon, nakailang error din po ako bago ako nakabuo nito. Dahil napakasailan po talaga ng ating custard cake, lalong-lalo na pagdating po sa leche flan. Lalong-lalo na kung makapal po talaga yung ating leche flan, napakahirap po talaga kontrolin or makabuo ng custard cake, lalong-lalo na kung tayo ay baguhan. So ayan, kapag na-mix na natin ng maayos yung ating egg yolk mixture, dito na tayo sa ating mirang. So ayan yung ating mirang mga sangkay, kaunti lang yung ingredients na yan, no? Yan sa ating screen, isulat nyo na lamang po yung mga ingredients para hindi nyo makalimutan. So ayan, dyan sa ating egg white mixture ay naglagay tayo ng suka at ginamitan natin ng stand mixer. So ayan, bali padadamihin muna natin itong ating egg white bago natin ilagay yung ating asukal. Take note mga sangkay, hindi ko pa kagad sinama yung ating asukal. Tingnan nyo po sa ating video kung kailan ko nilagay itong ating asukal. So ayan, kung mapapansin nyo, pinadami ko muna yung egg white, diba? Bago ko nilagay ng dahan-dahan itong ating asukal. Magbuwas po kayo ng bilis nitong ating mixer para hindi matapon yung ating asukal kapag tayo ay naglagay na. Kaya kung mapapansin nyo mga sangkay, gumamit tayo ng kutsara para hindi mabigla yung paglagay nitong ating asukal. So ayan, hanggang sa maubos po yung 200 grams na white sugar. Ayun, bali inuulit ko mga sangkay, kung sakaling gagawin nyo itong ating recipe ng custard cake, ay panoorin nyo po itong ating video simula hanggang dulo. Huwag po kayo basta-basta magpa-fast forward, dahil kapag meron kayong na-miss na ilang step ay hindi nyo po makukuha ang paggawa ng ating custard cake, lalong-lalo na po kung wala pa kayong experience or hindi pa po kayo nakakita ng paggawa ng custard cake. So maiksi lamang po itong ating video, huwag po kayong magpa-fast forward. At dito sa point na ito mga sangkay, sinante ko na lamang po yung tamang pag-mix or stick pick nitong ating egg white bago natin alisin dito sa ating stand mixer. So kung wala po kayong stand mixer, ang available lang sa inyo ay hand mixer, ay pwede nyo po yung gamitin. Makakagawa din po kayo niyan ng custard cake. So yun, kung nagustuhan mo yung ating video mga sangkay, ay pakilike at share ang ating video at subscribe mo na rin yung aking channel kung sakaling hindi ka pa nakapag-subscribe. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan mo lang yung aking channel mga sangkay, dahil marami na po akong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong po sa iyo yung aking mga video na naka-upload. Ito nga palang ating recipe ng custard cake, ay pwede po kayong gumawa nito kahit na pang merienda lang. So yan, kung gusto nyo po hatiin itong ating gawa, itong dalawang bilog, hatiin nyo lamang po sa description lahat ng sukat para isang bilog lamang po yung ating magagawa. Pwede nyo rin po itong gawin para pang negosyo. So ayan, bali sana po itong ating video ay makapagbigay sa inyo ng idea, matutunan nyo po. At lalong-lalo na po sana po ay makatulong sa inyo itong ating video. Sana ay makagawa kayo or makabuo kayo ng custard cake kung sakaling gagawa kayo nito. Kung kayo pa ay may katanungan, ay wag po kayong mag-alinlangan mag-comment mga sangkay, dahil sasagutin ko po yan kapag nabasa ko po ang inyong comment. So ayan, ganyan lamang po yung ating pag-mix ng ating egg white mga sangkay. Tingnan nyo yung dulo ng ating egg white mga sangkay. Hindi na siya basta-basta yumuyuko. Or kapag tinob nyo yung ating bowl ay hindi na po siya yan, nalalaglag yung ating mirang. So ganyan lang po ako mag-mix ng ating mirang mga sangkay. At lagay na natin sa ating masahan. Bali paghahaluin na natin yung ating dalawang mixture, yung ating egg yolk mixture at itong ating mirang. So bali dapat meron tayong dalawang mixture niya mga sangkay, dahil hindi tayo makakabuo ng mamon kapag wala tayong dalawang mixture na yan. So ayan mga sangkay, bali simutin natin dahil sayang napakamahal ng ating mga ingredients ngayon, lalong-lalo na yung ating itlog at saka yung asukal, napakamahal po talaga ngayon. Nagtaasan lahat ng ating mga ingredients. Mag-costing po kayo kung sakaling kayo po ay or gagawin nyo ito pang negosyo. Costing nyo po para po hindi kayo malugi at alam nyo din po kung magkano yung posibleng inyong magiging kita kapag kayo po ay nagbenta ng ating custard cake. So ayun na nga, bali sinali na rin natin yung ating egg yolk mixture. So ayan, pagsasamahin natin, hahaluin natin ng maayos yan mga sangkay. Kailangan ay mahalo nyo ng maayos yan bago nyo ilagay sa inyong lanera. So paano nyo ba masasabi kung maayos na yung pagkakahalo nyan? Yan, mapapansin yun, dalawang kulay lang naman yan mga sangkay, diba?
dapat wala na yung puting-puti na yan mga sangkay. Kailangan wala na rin yan yung medyo manilaw-nilaw na mixture. Dapat pantay na po yung kanyang kulay bago kayo tumigil sa paghahalo or pagmimix itong ating mamon. So bali itong ginagawa mga sangkay is ito na yung mamon ng ating custard cake. So bali inuulit ko mga sangkay yung ating kumpletong ingredients itong ating custard cake. Kung hindi nyo napansin sa ating screen ay puntahan nyo na lamang po sa description. Naka-convert na rin po yan into cups para kung sakaling wala kayong grammars ay cups lang available sa inyo ay makakagawa po kayo ng ating custard cake. So ayun sa part na yung mga sangkay, nagpalit ako ng rubber spatula dahil yung isang spatula na natin is hindi ko gusto sa pagmimix, masyadong matigas. Mas maganda yung ating rubber spatula kung medyo malambot. So ayan, kung mapapansin nyo, ang ganda niyang ipang mix kapag malambot lang yung ating rubber spatula. So ayun, bali inuulit ko mga sangkay, paalala ko lang sa inyo, kung sakaling gagawin nyo itong ating custard cake ay panoorin nyo po yung video simula hanggang dulo ha. Huwag po kayong basa-basa magpa-fast forward para sundan nyo po ng maayos kung paano ko ito ginawa. At kung magtitimpla kayo ng inyong custard cake ay double check nyo po yung mga ingredients na inyong ilalagay. Dahil sayang naman po kung sakaling kayo magkakamali, napakamahal naman po ng ating mga ingredients ngayon. Nagtaasan na po ang mga presyo ng ating mga ingredients. At ayan, kung sakaling na-mix nyo na ng maayos itong ating mamon, ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Yan, kunin muna natin yung ating leche flan, haluin muna natin. Para masigurado natin na wala nang buo-buo dyan na mga sangkap na ating nilagay. At kunin na natin yung ating dalawang lanera. Ilagay na natin yung ating leche flan. Gumamit tayo dyan ng cups para pantay po yung dami ng ating leche flan na ating mailalagay. Ayan, kung sakaling kayo po ay gagawa nito ay sana po ay makuha nyo yung ating paggawa ng ating custard cake. Dahil dyan po sa part na yung mga sangkay talaga sa leche flan, dyan dati ako nahirapan. Kapag ibubuhos ko na yung ating niluto na custard cake ay una pong nahuhulog yung ating leche flan. Hilaw pa pala kapag akin nang tinatanggal sa oven. So mga sangkay, kapag nalagay nyo ng inyong leche flan, sundan natin yung ating mamon mixture. So, ganyan lamang po, kung sakaling gusto nyong pantay ang inyong kapal ng mamon ay gumamit din po kayo ng cups para sigurado po yung mamon nyo is pantay po yung kapal. So, dito sa proseso ko is kamay na lang po yung aking ginamit, tinansya ko na lang po yung dami. Diyan mapapansin nyo naman po sa ating lanera yan, lalong lalo na kung gagamitin nyo is pantay po na lanera, magkasing laki lang na lanera. So sa part na yan, kapag nalagay na natin yung ating mamon mixture dito sa ating lanera ay lulutuin na po natin yan. Yan, meron tayong tray dapat dyan mga sangkay, kailangan ay wala pong butas yan dahil lalagyan natin ng tubig. Yan, ginamit ko may butas pero tinapalan ko po yan para hindi matapon yung tubig. At dyan natin ipapatong o ilalagay itong ating lanera na may mixture. So yan, lalagyan po natin ng tubig yan yung ating tray, yung malalapad na tray. So, tansyahin nyo lamang po yung dami ng tubig na hindi po matutuyuan itong ating niluluto na custard cake. Yung init pala ng ating oven is 160 degrees Celsius at gumamit lamang po ako ng katamtaman lakas ng apoy. So antayin lamang po natin kung ilang oras or minuto natin itong lulutuin. So bali, huwag kayong magmamadali mga sangkay ha, dahil medyo makapal po yan, may katagalan po ang pagluluto ng ating custard cake. At ayan mga sangkay, after 1 hour and 20 minutes, so ayan, 1 hour and 20 minutes sa ating niluto itong ating custard cake at aalisin na natin ngayon dito sa oven at idediretso natin yan lipat ng lalagyan. So ayan yung ating custard cake mga sangkay, kung mapapansin nyo meron pang tubig yung ating tray, di ba? Hindi po pwede yan na matuyuan. At dito nga sa part na to ay ililipat na natin ng lalagyan. So ayan, mainit pa yung mga sangkay nang nilipat ko ng lalagyan. Tataob nyo lang yan at dahan-dahan nyo lamang tatanggalin ang lanera. At ayan na po yung ating custard cake. Yan, di ba? Buo yung ating leche flan, hindi siya hilaw. Kasi yung hilaw yan mga sangkay, maglalaglagan yung ating leche flan yan. So bale yung ating nga palang custard cake, itong bilog mga sangkay ay meron po ako dyan 12 slice. At ang bawat slice po, ang pagbibenta ko po niyan ay 25 pesos. So yan, hanggang dito na lamang po itong ating video. Sana po ay makatulong sa inyo. Huwag kalimutan mag-like at share itong ating video. At pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So ayun, hanggang dito na lamang po yung aking video. Salamat sa panonood. See you on my next video.